as of the 21st of this month. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Patuloy ang pag-iral ng martial law sa Maguindanao simula pa noong araw ng Sabado. Ninagdaan ni Pangulong Arroyo ang Proclamation number 1959 na sumasailalim sa lalawigan sa batas militar. Ito ay isang master stroke upang magkaroon ng absolutong whitewash sa kaso ng mga ampatuan, at ito ang tinatawag naming malaking backhoe na maghuhukay ng libingan para sa lahat ng ebidensya. Ang deklarasyon ng martial law ay isang pagsubok na kung walang lalaban dito ay gagawin din ang implementasyon ng martial law sa maraming lugar sa ating bayan. At ang karagdagan pa rito, hindi naman ang mga ampatuan ang magiging biktima ng martial law, kundi ang mga pangkaraniwang tao na sa record ng gobyerno ay biktima ng pandarahas at iba pang paglabag sa kanilang karapatan-pantao. Hindi po kinakailangan ang martial law, hindi po makakatulong sa investigasyon ng martial law, at natitiyak namin marami pang ibang agenda si Gloria Macapagal Arroyo, kaya niya diniklara ang martial law. Kasama sa agenda na yan ang pananatili sa pwesto. Ito ay pagpapakita ng pagiging sakin ng mga ampatuan at malakas ang loob na gawin ang kanilang pamamaslang, sapagkat malakas sila sa mga nakaupo sa Malacanang, at malaki ang utang na loob ng gobyernong Arroyo sa kanila sa pagpapanalo ni Ginang Gloria Macapagal Arroyo noong 2004 election, noong tiyakin na tambakan ng mas malaking boto sa pagitan ng pandaraya sa eleksyon. Kaya ito ang nagtulak sa mga ampatuan na walang awang paslangin ang mga kalaban nila sa politika, mga journalist, mga abogado, at mga pangkaraniwang tao na nagkataon lamang na dumadaan sa naturang lugar, at sila nga ay ibinaon sa malalim na hukay sa pamagitan pa na maggamit ng mga equipment na galing mismo sa gobyerno. Bago nagkaroon ng formal o official proclamation 1959 si Gloria Macapagal Arroyo, pinapahayag na natin sa mga pamantalaan na tinututulan na natin in the event na magkaroon ng declaration ng martial law sa Maguindanao, dahil sapat na ang kapangyarihan ng gobyerno na tugisin itong mga kriminal, itong mga demonyo na gumagawa ng ampatuan massacre. Hindi na kailangan magdeklara ng martial law. Kaya ito yung mga nagkaroon ng debate sa loob ng Kongreso upang magkaroon talaga ng diskusyon o debate tungkol dito. Dahil kailangan mapatunayan nila na mayroong legal basis or factual basis o constitutional yung pagdeklara nila ng martial law. Siyempre ngayon, pinalalabas nila, napakaganda ng martial law, pinalalabas nila, walang nilalabag na karapatan. Pero nagsisimula pa lang itong martial law nila. Maaring tumagal ito ng 6 na pong araw, marami pang mga karapatan ng malalabag. Maaring hindi lang sa Maguindanao magkaroon ng martial law. Kapag ito ay nakalusot sa Korte Suprema at sa Kongreso, maaring maglakas ng loob ang administrasyong gamitin ang martial law sa iba pang mga probinsya sa bansa. Maaring gamitin ang martial law para hindi matuloy ang eleksyon o di naman kaya magkaroon ng failure of elections. Tama lamang na sa unang araw
araw ng deklarasyon ng martial law ay maraming mga kababayan natin ang nagsagawa ng kilos protesta upang ilantad ang maitim na balaking ito ng gobyernong Arroyo upang maging batayan o tuntungan sa pagpapanatili nito ng kapangyarihan pampolitika. Dapat labanan ang imposisyong ito sapagkat kung sa panahon na walang martial law ay nagiging biktima na ang pangkaraniwang tao, ay higit lalong magiging biktima ang pangkaraniwang tao kapag may imposisyon ng martial law sapagkat ang kanilang mga batayang kalayaang sibil ay sasagkaan o puputulin ng kasalukuyang gobyerno. Dapat labanan at tutulan itong mga maitim na balak ni Ginang Gloria Macapagal Arroyo. Ang Anak Pawis Party List kasama yung mga progresibong party list at naghain na tayo ng House Resolution revoking the Proclamation 1959. I-revoke na at ipatigil na itong martial law sa Maguindanao. Kailangang huwag lubayan, maging tuloy-tuloy ang pagbabantay at huwag iwanan lamang sa Kongreso ang pagkilos, kundi dapat tutulan ng matindi sa pamamagitan ng kilos protesta, di lamang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa ang deklarasyon ng martial law sa Maguindanao.